The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "To what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another. We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not weep. For John the Baptist came, neither eating food nor drinking wine. And you said, 'He is possessed by a demon.' The Son of Man came eating and drinking, and you said, 'Look, he is glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' But wisdom is vindicated by all her children." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Damn if you do, damn if you don't. Parang ganito po ang message ngayon ng ating Gospel. Kasi dumating daw si John the Baptist na siya ay nag-aayuno, pero meron silang reklamo. Pero nung sila naman din ay dapat na nagsasaya at yung mga tao ay hindi kumakain, hindi umiinom, ang sabi ng mga tao, he is possessed by demons. So parang walang paglagyan ang mga tao sa kanilang ginagawa dahil yung kanilang mga kritiko ay laging may sinasabi laban sa kanila. Damn if you do, damn if you don't. And I guess many of us have experienced that, being subjected to criticisms for something that we do. Kumbaga, ang dating po nito ay depende pala sa pananaw ng mga tao kung ano ba yung dapat nating gawin. Dapat tayo ay umaakma sa gusto nila. Dapat tayo ay sumusunod sa kanilang pananaw. Kasi kapag hindi natin sinunod yung kanilang pananaw, sigurado tayo ay babatuhin, sigurado tayo ay kikriticize, sigurado i-undermine ang mga gawain natin. So pero hindi naman po ito ang dapat na gawin ng isang tao, because for Jesus, there is an objective truth that we should adhere to. At itong katotohanan na ito, itong dapat na maging basihan kung ano ang mga gagawin natin at hindi yung opinion at pananaw ng ibang tao. Kaya mapapansin din ninyo, nung si Jesus ay gumagawa na at ini-implement niya na yung kanyang mission, ay hindi siya nagpatinag sa mga brickbats, criticisms, at kung ano-ano pa na binabato sa kanya. Lagi din siyang naninindigan at ang kanyang paninindigan ay laging halaw o base sa katotohanan. Kumbaga, ito ay isang magandang leksyon para sa atin. We can just easily be swayed by public opinion. And when people, for example, tell us that this should be our courses of action, many times we are, following them so as not to offend them and so as not also to be criticized. Otherwise, sabi ko nga, kapag hindi tayo sumunod sa ganung uri ng pananaw, ay tayo ay babatuhin, tayo ay kikriticize, mapapasama tayo sa mata ng iba. Kaya tuloy, namamess up o namamadel kung ano ba ang dapat nating sinusunod. Is it public opinion or the opinion of the majority, or is it the truth? For Jesus, it is very clear, it should be the truth. John the Baptizer was also like that. Kahit na siya ay i-criticize din, kahit na marami ding nagsasalita laban sa kanya, pero pinanindigan niya kung ano lang ang dapat niyang gawin at kung papaano niya isasagawa, isasabuhay yung papel na ibinigay sa kanya ng Diyos. So today, in our society, we see people who would rather just swim with the tide so as to be safe. Because by swimming in the tide, at ikaw ay parang nagkakaroon ng comfort and consolation dahil yung mga tao na nakapaligid, mukha yatang umakma ka sa kanilang pananaw, kaya hindi ka nila gagalawin. But I guess, ang mission po natin ay kapag nakitang mali, kahit na nga ando doon ang majority ng opinion sa mali na yun, that mali or that wrong cannot be right. That is always objectively wrong, even if millions and throngs of people are supportive of that fact or are supportive of that matter. Kaya sa atin ang kumbaga ay value na dapat nating i-cultivate dito ay kung paano tayo maninindigan
para sa katotohanan. It's so difficult to stand up for the truth nowadays, especially since there are so many prevailing principles, opinions, at ito yung kinakagat ng tao. Kaya kapag ikay nanindigan sa tama, parang ikaw lang nag-iisa. Parang kukunti lang tayo. And we are overwhelmed by the sheer number of those who are actually spreading particular opinion or principle. Kaya parang tayo ay naluluno din. Hindi na natin malaman kung anong gagawin natin just simply because parang nag-iisa tayo sa ating paninindigan. Well, Christ, if I may say, was also alone. Sometimes even His disciples wouldn't understand why He was doing all these things that He was doing. Kung naalala ninyo, when Jesus was at Mount Tabor, and then transfiguration happened, and then Peter exclaimed, "Wag na ho tayong bumaba. Dito na lang tayo kasi ang sarap-sarap ho dito, ang ganda-ganda ho dito." And Jesus told Peter, "I am going down to face my accusers." Hindi maintindihan nito ni Pedro. Bakit pa? Bakit mo paharapin yan? Bakit ka pa, kumbaga, susuong sa laban? Ang ganda-ganda na ng buhay natin dito. You see, Christ would rather defy some practical, considerations, some comfort, because there is something that He ought to do, and He stood by it. Uulitin ko po, ang paninindigan sa ganitong uri ng katotohanan ay napakahirap. Kasi chances are, we will find ourselves parang the minority or maybe even alone in this fight. But we associate ourselves with Jesus. Because ano man ang gawin ng kanyang mga kalaban, hindi siya nagpatinag. Hindi po siya nagpabaya. Bagkus sinulong niya kung ano ang dapat, kung ano ang kanyang misyon, at kung ano ang katotohanan. And here in our society, that is the example that we should rather follow. Madalas sa mga tao, parang comfortable na at safe na sumunod na lang sa pananaw na masakararami. Kasi para sa kanila, yung marami, magbibigay sa kanila ng safety at protection. Hindi ka na babalatan, hindi ka na pagsasabihan, but then at the end of it all, para naging complicit lang tayo sa pagpapatuloy ng maling naratibo, sa pagpapahayag ng mga mali at higit sa lahat, nakakasira ng mga pananaw at opinyon. We pray today that through the guidance and protection of the Lord, indeed we may have that strength to stand up for what is right, to stand up for the truth, and to stand up for what is just. May the Lord indeed reign in our hearts so that we find that inner strength to be able to do the will of the Father. At hari nawa, sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan, mamulat din ang mga Pilipino na manindigan para sa tama, para sa katotohanan, para sa hustisya. Hindi na ho ito ang panahon ng pagsakay-sakay lang at pagsabay-sabay lang sa agos. Kinakailangan kontrahin ng agos dahil kitang-kita natin yung agos na ito na rumaragasa ang siyang unti-unti na sumisira sa ating bayan at sa mga Pilipino. Amen.